sa banal na dalaga. Nagsimula siyang magningning ng isang mala-espiritong liwanag, at isang kumikislap na halo ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo. Si Alfoy at ang kanyang mga kasamang salamangkero ay nanigas sa matinding takot, nakabuka ang kanilang mga bibig. Agad nilang nakilala ang penomenong ito mula sa mga sinaunang alamat. Ito ay isang banal na pahayag, ang sandali kung saan ang isang santo, na pinili ng Diyosa, ay tumatanggap ng direktang kapangyarihan mula sa kanya. Unti-unting umangat ang banal na dalaga mula sa lupa, lumulutang sa gitna ng banal na liwanag, napawisan ng malamig si Alfoy, nanginginig sa takot habang iniisip kung bakit mismong ang Diyosa ay makikialam sa isang napakaliit na tunggalian, sa isang tinig na puno ng banal na awtoridad at ganap na kumpiyansa. Tumingin si Payut sa kanya at tinawag itong tabla. Pagkatapos, iniutos niyang buksan ito ang kanyang kamay, isang tanda ng himalang kapangyarihang natanggap ng batang pari. Napasukol at desperado, napakagat ng ngipin si Alfoy ng sobrang higpit na tila mababasag ito. Nagkakarera ang kanyang isipan habang pilit niyang inuutusan ang sarili na kumilos, sumisigaw siya sa loob ng kanyang isipan, pinipilit na paganahin ang kanyang switch magic, ngunit ang hangin sa paligid niya ay naging mabigat at malamig. Nabigla siya nang mapagtantong hindi gumagalaw ang kanyang mana, hindi gumagana ang kanyang mahika, napatitig siya sa kawalan ng paniniwala, napagtantong ang kanyang kapangyarihan ay ganap na pinawalang bisa ng isang napakalakas na banal na puwersa. Bumuhos ang pawis sa kanyang mukha, at hirap ang kanyang paghinga habang napagtanto niya ang nakakatakot na katotohanan, hindi ito panlilinlang, ito ay pakikialam ng isang Diyosa. Dahil wasak na ang kanyang kinabukasan bilang tagapagmana, ang desperasyon ni Alfoy ay naging isang mabangis at baliw na determinasyon, nagpasya siyang kung babagsak man siya, sisiguraduhin niyang magiging magulo ang lahat, ibinuhos niya ang bawat natitirang patak ng kanyang mahika, sumigaw ng malalim at mabagsik, at hiniling na malasap ang huling sagupaan. Pareho nilang ibinuhos ang buong kaluluwa sa kanilang kapangyarihan, na nagbanggaan sa isang nakakasilaw na pagsabog ng lakas, kung saan isa lamang ang maaaring magtagumpay. Pagkatapos ng liwanag, biglang pumasok si Gordon sa silid, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw habang hinihingi niya ang paliwanag kung saan nagmula ang napakalaking haligi ng liwanag na tumago sa kalangitan. Bigla siyang napatigil, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pinsala sa paligid. Nakalugmok sa sahig sina Payut at Alfoy, parehong hindi gumagalaw, nakahandusay si Payut, walang malay at halos wala ng hininga matapos lampasan ang kanyang limitasyon. Si Alfoy naman ay isang nakakatakot na tanawin, basag ang kanyang katawan, at mukhang isang kawawang nilalang, ngunit kahit ganoon, siya ay bahagyang gumagalaw pa rin. Sa kabila ng sakit, tumanggi siyang bitawan ng barya, sa isang nanginginig at dagwang kamay, naiangat niya ito at ipinakita ang huling resulta sa lahat, pabulong niyang sinabi sa basag na labi na siya ang nanalo, ipinagyayabang na kahit ang Diyosa ay hindi kayang talunin ang kanyang mahika. Sa huling bugso ng deliryong pagmamataas, sumigaw siya sa kisame. Ipinapahayag ang sarili bilang si Alfoy, ang taong tumalo sa isang Diyos. Lumipat ang tagpo sa mga sumunod na pangyayari, nang marinig ni Ghislain ang ulat ng naganap, nahirapan siyang paniwalaan ito, paano naging posible na natalo ni Alfoy ang isang santong pinili ng Diyosa. Samantala, bumalik si Alfoy sa dati niyang mayabang na ugali, nagpapakasasa sa atensyon ng lahat na tinipo ni Ghislain, naglakad siya sa harap ng grupo, paulit-ulit na binabanggit ang kanyang bagong titulo bilang Godslayer, nang may nakakainis na kumpiyansa. Pinanood siya ni Ghislain ng walang emosyon, inaamin na mahirap paniwalaan ang kanyang nagawa, bago niya basta na lamang ibinagsak ang isang katotohanang kayang yumanig sa realidad. Na ang pari na si Payet ay isang babae, ang sumunod na katahimikan ay tila nakakabingi, at agad na naglaho ang yabang ni Alfoy halatang hindi niya alam yun. Bago pa niya tuluyang maunawaan ang kanyang kahihiyan, biglang sumugod si Kerr at sinunggaban siya, ikinandado sa isang brutal na Modi All You Chokehold. Galit na galit itong sumigaw sa kanya. Tinatawag siyang sinungaling dahil sa kapal ng mukha nitong magsinungaling sa harap ng kanilang pinuno. Hingal na hingal, nagpumiglas at sumigaw si Alfoy, pilit na iginiit na totoo ang lahat. Itinuro niya ang haligi ng liwanag na kanilang nasaksihan bilang patunay, desperadong pinatutunayan na ang kanyang banal na tagumpay ay hindi aksidente. Habang pinapanood ang kaguluhan, napaisip si Ghislain tungkol sa tunay na kalikasan ng kanilang bagong kakampi, isang santong pinili ng Diyosa, na kayang mag-channel ng banal na asensya ng kanyang Diyos. Naalala niya mula sa kanyang nakaraang buhay na ang isang santo ng Diyosa ng digmaan ay minsang kabilang sa 7 pinakamalalakas na nilalang sa buong kontinente. Ang pagkakaroon ng ganitong kapangyarihan sa kanilang panig ay magiging isang napakalaking wild card sa darating na panahon ng kapahamakan. Bigla siyang pumalakpak ng malakas, ang tunog ay palm unit sa ingay at nag-utos ng ganap na katahimikan.
Humarap siya sa kanyang mga tagasunod at sinabi na ang kanilang pangunahing banta, si Desmond, ay tuluyan ng patay dahil sa kanilang tagumpay. Si Finrace naman ay naging isang napakalakas na puwersa matapos makakuha ng mahigit 20,000 sundalo, at napag-isa ang 3 hilagang rehiyon. Isang bahagyang ngiti ang sumili sa mukha ni Ghislaine habang sinasabi niyang hindi nila mararating ang ganitong antas kung hindi dahil sa kanilang pagsisikap. Sina Jillian, Kerr, Lucas, Belinda, Vanessa, at Claude ay agad na tumuwid, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki habang sabay-sabay nilang ipinahayag ang kanilang katapatan sa kanilang Panginoon. Ngunit hindi sila pinahinga ni Ghislaine, inanunsyo niya na oras na upang harapin ang kanilang susunod na layunin. Si Claude, na tila malapit ng mabaliw, ay sumabog sa isang nerbiyos na rant, itinuro niya ang literal na bundok ng papeles at gawain na nakaipon sa paligid nila, ang kakulangan ng tauhan, walang katapusang konstruksyon, pagpapanatili ng teritoryo, paggawa ng armas, at ang napakahirap na pamamahala sa 3 magkakahiwalay na rehiyon habang inaasikaso pa ang mga dokumento mula sa kabisera. Halos maiyak na siya habang sumisigaw na kung dadagdagan pa siya ni Ghislaine ng trabaho, siguradong mamamatay na siya. Ngunit nanatiling kalmado si Ghislaine, sinabi niyang si Claude na ang baalang humanap ng solusyon sa mga problemang yun. Ibinalik niya ang usapan sa mas malaking larawan, ipinaalala niya na ngayong sumapi na sila sa kampo ng prinsipe at nasiguro ang hilaga, kailangan na nilang pag-isipan ang susunod na hakbang. Tinanong niya ang grupo kung alam ba nila kung sino ang susunod nilang haharapin. Biglang nanlamig ang silid, si Jillian ang unang nagsalita, ang susunod nilang target ay ang Duchy of Delphin. Napahawak sa ulo si Alfoy sa sobrang kaba, minumura ang kanyang malas at iniisip kung paano siya napunta sa gitna ng ganitong kalaking digmaan. Samantala, iniunat lang ni Kerr ang kanyang mga kalamnan at tinukso si Alfoy. Tinatanong kung bakit ang Godslayer ay biglang natatakot sa mga simpleng tao. Lumapit si Ghislaine sa isang malaking mapa ng kaharian at sinundan ang mga hangganan gamit ang kanyang daliri. Sinabi niyang gusto man nila o hindi maiiwasan ang banggaan, lumalawak na ang saklaw ng digmaan, hindi na lamang ito laban sa hilaga, kundi isang labanan para sa buong kaharian. Itinuro niya ang isang partikular na teritoryo sa kanluran bilang kanilang susunod na target. Napatingin sina Lucas at Jillian dito nang may gulat, ito ang teritoryo ni Marquis Roderick. Agad na tumutol si Claude. Tinawag itong isang imposibleng plano, ipinaliwanag niya na ang Marquisate ni Roderick ay isang higanteng puwersang pinansyal, tahanan ng napakalaking pamilihan, pinapalakas ng napakaraming merchant guilds at maharlikang angkan. Dahil sa kanilang kayamanan at pribadong hukbo, ang kanilang kapangyarihan ay maihahambing sa isang maliit na independyenteng kaharian. At kumpara sa kanila, ang lakas ng hilaga ay tila napakaliit. Nilinaw ni Ghislaine na hindi siya nagmumungkahi ng isang padalos-dalos na pag-atake, kundi isang maingat na paghahanda. Nang tanungin ni Kerr kung hindi pa ba sila handa matapos ang lahat ng kanilang nagawa, inamin ni Ghislaine ang katotohanan, nararamdaman niya ang kanilang kahinaan sa huling labanan, kahit pailit ang kanilang mga sundalo, ang kakaunting bilang nila ay naglilimita sa kanilang tactical na galaw, kailangan nila ng mas malaking puwersa. Tinanong ni Belinda kung paano niya ito aayusin, at ibinunyag ni Ghislaine ang kanyang plano, balak niyang tipunin ang lahat ng mersenaryo sa kaharian sa ilalim ng kanyang watawat sa pamamagitan ng pagtatatag ng Finrace Mercenary Company. Nagulat ang iba, ngunit agad nakita ni Lucas ang talino sa plano. Isa itong paraan para mapalakas ang kanilang hukbo nang hindi dumaraan sa mabagal na proseso ng pagsasanay ng mga kabalyero. Idinagdag ni Jillian na ang kanluran ang sentro ng aktibidad ng mga mersenaryo, at ang maalamat na Drake Company, ang pinakamalakas na grupo ng mersenaryo sa buong lupain, ay kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ni Marquis Roderick. Kapag nakuha nila ang Drake Company, mawawala ng pinakamalakas na sandata ang Marquis. Sa wakas, naunawaan ni Claude ang estratehiya, kung ang kalaban ay parang isang gumagalaw na bundok, dudurugin nila ito sa pamamagitan ng unti-unting pag-alis ng pundasyon nito hanggang sa maging sapat na maliit upang wasakin. Nagbigay ng mga utos si Ghislaine, inuutusan sina Claude at Kerr na mag-recruit o durugin ang bawat mersenaryong grupo sa hilaga, ipinahayag naman niyang siya mismo ang haharap sa kanluran. Ngumisi si Kerr, sinabing ang pagpapayuko ng mga tao ay kanyang espesyalidad. Ngunit nagbigay ng babala si Jillian, kahit targetin nila ang Drake Company, haharapin pa rin nila ang pinakamahusay na espada ng kanluran. Naging mapagnilay ang mga mata ni Ghislaine habang mahina niyang binigkas ang pangalan ng hadlang sa kanyang daraanan, si Tennant. Lumipat ang tagpo sa kaibuturan ng kanluran, sa luntiang kabundukan ng Roderick Marquis, malapit sa isang tahimik na kubo, isang grupo ng kabataang lalaki ang nagsasanay sa ilalim ng araw, ang isa sa kanila ay hingal na hingal, sumasakit ang mga kalamnan sa pagod,
habang ang kanyang guro ay kalmado at matatag na nakatayo sa tabi niya, hinihikayat siyang subukan muli. Habang naghahanda ang bata na tamaan ng kahoy na target, tinuruan siya ng kanyang guro na pakalmayan ang tensyon sa kanyang mga braso, ginabayan siya sa paghinga at ritmo, ipinapaliwanag na ang espada ay hindi lamang dapat pumutol, dapat itong damaloy, nagdurugtong ng bawat galaw. Sa pagsunod sa tinig ng kanyang guro, ipinikit ng bata ang kanyang mga mata, itinoon ang kanyang espiritu, at nagpakawala ng isang perpektong pababang hiwa, na agad na naghati sa target sa dalawa ng may nakakatakot na kadalian. Nagpalakpakan ng mga estudyante, namangha sa resulta, at nakiusap na sila naman ang susunod na suriin. Ang guro, na kalaunan ay ipinakitang si Tennant, ay ngumiti ng mainit sa kanyang mga alagad. Ngunit nabasag ang katahimikan nang dumating ang isang lalaki na kinutya si Tennant sa patuloy nitong pagganap bilang isang simpleng guro. Ito ay si Prince Martin Roderick, sinabi niyang dumating siya upang makita ang kanyang dating guro matapos ang mahabang panahon, at iniutos na paalisin ng mga bata upang makapag-usap sila. Nawala ang mainit na aura ni Tennant at napalitan ng malamig at nakakatakot na presensya, sinabi niya sa prinsipe na maghintay, ang kanyang tinig ay may bigat na tila isang bundok, habang ipinaalam niyang nagpapatuloy pa ang klase. Sa harap ng matinding presyon ng kapangyarihan ni Tennant, natahimik si Martin at sumunod. Makalipas ang mahabang oras, sa tabi ng nagliliyab na apoy sa labas ng kubo, sa wakas ay sumama si Tennant sa kanya, nagreklamo si Martin sa paghihintay, ngunit nanatiling walang pakialam si Tennant. Napatingin si Martin sa kanya at napansin kung gaano siya kapayapa, parang nakalimutan na niyang siya ang pinakamahusay na espada sa kanluran. Diretsong pinuntirya ni Tennant ang paksa, malinong niyang sinabi na wala siyang balak bumalik sa Marquis Estate. Naging desperado si Martin, iginiit na wala nang iba sa kanluran na kayang tumapat sa antas ng kakayahan ni Tennant. Iminungkahi ni Tennant na sapat na ang Drake Company o ang kaibigan ni Martin na si Dominic, idinagdag pa niya na bilang isang nasasakupan, hindi siya dapat makialam sa laban sa pagmamana ng pamilya. Sumabog sa galit si Martin, sumisigaw na wala siyang pakialam sa politika ng kanilang angkan, kailangan niya ang lakas ni Tennant upang manalo. Huminga ng malalim at mabagal si Tennant, at ang hangin sa paligid ng apoy ay nagsimulang manginig dahil sa kapangyarihang kanyang pinakawalan. Tinanong niya si Martin kung saan ito inaakalang naroroon siya sa mundo ng mga mandirigma. Nautal si Martin habang sinasabi na si Tennant ay nasa pinakatuktok. Tumingin si Tennant sa apoy at ibinunyag na ang tuktok ay isang malungkot na lugar. Ikinwento niya ang isang pagkakataon kung saan nakatagpo siya ng isang taong mas malakas pa sa kanya, isang nilalang na napakalakas, na nagpanginig sa buong katawan ni Tennant na parang isang takot na bata. Nabigla si Martin at nagtanong kung talagang nakaramdam ng takot ang kanyang guro. Umiling si Tennant, ipinaliwanag niya na sa manipis na hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan, kung saan nagtatagpo ang mga espada at ang pag-iral ay nakasabit sa isang hibla, nakaramdam siya ng isang hindi maipaliwanag na nakalalasing na saya. Tumingin siya kay Martin nang walang laman ang mga mata, at inamin na wala nang natitira sa kanluran na kayang itulak siya sa ganoong hangganan. Ang tanging nais niya ay muling makatayo sa bingit na yun, upang maramdaman muli ang ginintoang sandali ng kasukdulang ligaya kahit isang beses na lang,